Baka balak ko namin mag-online. Sa? This, baka ma-reschedule. Reschedule. Hindi sa oras. Ilan pa lang? Ilan pa lang nagka-reschedule? Ano pa yung upcoming ko. Doon pa lang. So, ang plano? Baka Online? Online? Ganda. baka sa August po. Adjust pa po. Okay lang pag online eh. Mas maganda po sa akin. Pero every Saturday. Okay. Basta, Pero 15K. okay. Basta, ano, Para may iba din. Ang dami na tatanong sa inyo. ah, Online na siya. pag-online na lang. Workout na nila yung kasi dami yung tatanong online kasi sa kuha ka rin. Ako, alanganin ako sa kanila eh. Pero interesado ako sa akin. Pero online nila. Pareho ang presyo. Basta yung pagkain na. Dapat sana gano'n. Kahit nag-enroll na sana ako ngayon, pumunta pa yun. Online. Nagtatuwa ko na karaan. Kasi yung doon sa opisina kasi namin, nagkakandak ng Indian Nalutin ng Pogos. Akala ko kasama yung cabinet. Hindi na lang. Akala ko yung Ibang kainis ko yan. Yung kainis ko na cabinet ito, ibang. Hindi 9001, 15, magkaiba. meron dito yung course na ganyan. SPS, NC. Kaya, ganda yung pagganyan. Ano na lang, yung online. Baka Yung iba din po. Yung online na yun, pwede ako sa kahit sa para po. Kay Unmore, kasi vlogs ko yung mga center dito sa akin. Yung nga lang, oras lang. Umaga sa inyo po yung isa. Sa grade 3 sila ng barko nyo? Ha? Mga 10 na ikit? Ha? 18? Oh, dami eh. Hello, Randy. Hello, Randy.
Check mo tayo. Module 4. Ito na yung huling modules natin. Ito yung titignan natin. So, ready na kayo? Ready na kayo sa exam day? Okay. So, ngayon. So, okay. Andito na tayo sa huling modules natin. So, ngayon sa module 1, yan, ito natin paano natin ipaplan yung audit, saan natin malayo, sino nagawa, o paano natin prepare. Sandali lang. Hello, ma'am. Opo. Opo. Yes, pa. So, bali, 10 kaya lang maraming supply. Yes po, pwede ba yan? So, kukunin ko, pwede, sino mag-ano? Okay. Kasi, kinausap ko si Sir Joseph. Na kung anong pwede siyang ibo. Si Joseph Astayras. Hindi, kung saan ka tayo. Baka naman pwede mo nang i-book yan. I-book mo na yan. Request mo na lang tapos para hindi na ako mag-aalala eh. Sabi ni Sir, Sir, okay. Sige. So, sa ako ha? Sige po. Salamat. Salamat. Okay, okay. Okay, sige. Salamat. Okay, sorry for that. Okay, so, preparation ng audit. Paano natin i-prepare yung audit? Ano gagawin? And then, i-discuss din natin yung auditor's qualification. Diba? So, medyo lahat naman kayo qualified. No? Ang kulang lang sa inyo itong course na to. Kailangan nyo pasama. Dahil pag-certificate of attendance, hindi pasama. Pag-certificate of completion, ano? Ha? So, yun. So, open book naman yan. So, pwede naman. Sa akin ang ginagawa ko, sige mag-detect. Kasi sa akin, sa DMV, QR code galing sa Singapore. Tapos sa Singapore sasabihin sa akin, Mr. Kusala, si ano, pasado na, okay na. O si ano, mukhang hindi pasado, mukhang itatawagan ko siya. Ulitin mo yan. So, gano'n lang gano'n sa akin. Dito ka rin din, sir. Gano'n din ang gagawin namin. Ginagawa namin dito. So, kaya international lang ito namin. Okay, so, you do the opening meeting. No? Sinabi natin sa opening meeting, dapat we have to be positive. No? Hindi pwedeng planita, so sa opening meeting. At sasabihin natin sa kanila, this is a system audit. Not we are auditing the system, not the people. Nagkataon lang na kayo ang gumaganap dun sa mga sistema na ino-audit natin. Parang best actor at best actress ka lang. Dun sa pelikula. No? So, that is where we will. Tapos ang audit principle natin, ano ba yung principle ng audit? Audit technique, para ba mag-audit? Demonstration, record, diba? Testing, diba? Question, diba? Mga methods, Ngayon, siyempre, pagka may mga findings, lahat naman yun may findings. Kaya ikaw qualify mo lamang yun,
Is it non-conformity? Is it observation? Kung sa ISO, is it opportunity for improvement? Kasi sa ISM, wala naman OMI. Sa ISO 9000 lang ginagamit yun. No? So, sa ISO, meron ding positive. Kung ano yung positive, paano yung pwede mo rin gamitin. Sa ISM, hindi. Kasi we are talking of safety. Sa quality kasi, medyo may flexibility ka. Oh, very good, positive ito, pwede mong gawin sa report. Pero sa ISM, either you comply or you do not comply. Ganun lang yun. Kasi regulation yun. Sa ISO, voluntary yun. Diba? So that's the difference between a requirement and a voluntary scheme. Diba? So yun. So pagka meron ka ng findings, siguro nakita nyo naman, binigay ko sa inyo kung paano kayo gumawa ng non-conformity. Yung conformity dapat, ano yun? Keys, no? Keep it short and simple. Huwag mong ulitin yung findings mo at gagawin mo non-conformity. Objective evidence yun. So, ang titignan mo sa non-conformity, comply ba? Adequately comply? Lack of procedure, yung mga ganun. Parang sinama rin mo lang yung ano mo, yung baba, yung non-conformity mo, at ilagay mo sa isang goods lang. Diba? So, ganun yung non-conformity. Of course, then, you do the reporting like that. No? So, nandiyan yung YY analysis natin. So, kung ano yung ginagawa ninyo, no? Which I leave down to you. Ang ginagamit namin talaga is 5Y. No? Pag naubusan ka na ng sagot sa Y, yun nabali ang root cause analysis mo. Yun ang pinakamadali kasi. Kesa yung mga fishbone, ang dami pa ano yun, bawtay, lalo na yung bawtay. From here to here, medyo complex yun. Yung bawtay kasi, ginamit lang yan, shell ang ano yan, shell ang nag-invent yan. Dun sa Piper Alpha. So, then now, we are on the last module. That is the closing meeting, panubutan ng closing meeting. Ano ba? Follow up. Tapos, tingnan natin, ano na mga audit plan, certification, new development. Summary natin. Tapos, assessment. So, tapos assessment. Okay, so, let's go down. So, andito na tayo. Andito na tayo. Completing the audit. Kasi initiate natin, nag-prepare tayo, nag-conduct tayo, nag-report tayo. Ngayon po kung ituloy na natin yung audit. So this is what we are going to do. Closing meeting. Ano ba ang gusto natin na iparating sa ating closing meeting? Before the close out, bago tayo mag-closing meeting, discuss any findings with responsible person. Kung may findings kayo, with responsible person, master, department head, but in order to explain in details what the findings are and based upon which evidence. Baka sa kanila, mo muna sa kanila bago kayo mag-closing meeting. Ito yung mga nakita natin, ha? Ito yung mga findings natin. So, ilalatag mo sa kanila yun. Ha? And you agree. Andun na ngayon yung negotiation skills niya, no? So, sir, pwede bang huwag mo ka nilagay yun? Di ba? Doon kayo magkakaroon ngayon dito. Explain the details what findings are based upon which evidence. Create a good understanding of the findings and the contribution to improvement. Ilalatag natin, bakit ito findings? Bakit kailangan natin ito? Ano mangyayari kung hindi natin makakapture ito? You have to explain. You have to, kasi parang salesman dyan. You have to sell your findings for them to accept. Ang minsan kasi, lalo na yung mga marina, yung audit yan. And tapos, aalis na lang. Tapos, bibigyan ka nila ng fine, nila lang nagpapakulong.
Hindi mo maalam kung ano nangyari. Sounds familiar? So, now sa Cebu, they have step up. No? Kasi nung sa Cebu namin, we have 25 Coast Guard, 20 Navy, 5 Marina, including the director ng Cebu, si Director Panvilaria, which ko sa kanila. Pati yung pag-i-issue nila ng mga interim, hindi nila pala naiintindihan. Ha? Kasi kung bakit sa kanila puro interim lahat, sabi ko, wala nakatapos sa interim yan. Diba? So every time nila laging interim, every time nila laging interim. Diba? Kailan ba dapat ang interim? Kailan ba dapat ang hindi? Diba? So yun ang kailangan i-explain ko yun sa kanila. Now they're getting better. Ang notorious sa ngayon, Batangas. Bakit po? Malulula ka. I have one case now. 4 ang makina namin. 4 ang makina. Sira yung isa. Fast ka, kaya sir, fast ka. Fast ka. Sira yung isa. Sabi ng Coast Guard, hindi ka pwede tumakbo, sira yung isang makina. Sabi ko, anong kinalaman niya doon sa makina? Coast Guard siya, dapat safety. Wala naman siyang rule sa makina. Clash lang meron. Diba? So, I don't know what to argue. Tapos, pinakita ko na lang yung redundancy galing sa class. We can even help 2 engine for that matter. Tapos, tinignan niya. Kasi meron yung, may sulat kami sa Marina, in-accept na Marina. Tinignan niya. Bago na yung bago na yung administrator Okay pa ba yan? Sabi ko, yung pirma niya represents the institution as Marina. Ibig mo sabihin, kung 3 beses nagbago ng administrator, 3 beses ako pumunta sa Marina para ka-accept yun. No! Diba? Pero I did not argue. Sumulat pa rin ako sa Marina. Sabi ko, there will always be a reckoning time. At pagka nag-training kami dito sa NCR, ilalangwas ko lahat ng mga tarantador sa course na yan. Because we will be conducting a course with them through this. Yung mga findings nila na worn out deck lang, walang joke. Worn out deck lang. Expired life jacket. Kailan ba nag-expire ng life jacket? Ha? Hindi. Kasi sabi daw ni Tulpo dapat may Tulpo convention na pala. Hindi natin yung mga nila tuloy sa findings nila. Yes. Expert left jacket. No. Tapos faded light ring. Anong kinalaman ng kulay ng light ring? US Coast Guard na puti ang light ring. Oh. Diba? Ang tingnan mo yung retro-reflective materials. Kasi may retro-reflective doon. Yun ang makikita mo sa kape, parang ilaw. Tapos yung ilaw, yun ang titignan mo. Pero yung faded na orange, walang kinalaman yun dun sa Yung expired na expired life jacket. Saan ka nakakita ng life jacket? Ang pinagbabasihan ng lahat ng life-saving compliance is LSA code. LSA code, life-saving appliance code. Life jacket, paano ginawa life jacket? Nandiyan. Life ring, paano ginawa life ring? Nandiyan. Doon ka makikita mo sa LSA code, yung bang life ring, may kulay, wala naman Diba? Yan yung mga findings na sa katutak, sa damukal ng mga katakan. So, yun lang masasabi ko. I can have my frustration sa mga course na ganito. So, dahil hindi tama. Kaya, lalong lumalaki yung ISM. Isobre mo. Diba? Sobre mo. ISM.
So alam nyo na yung ISO. I-solve mo. So yan ang nila. Yun ang meaning ko. So, Madalas kasi magpasaburi sa marina eh. Maganda talaga, yung para pabata. Nanti, Okay, okay. Salamat. Okay. Parang babae tayo. It's very simple. More na. Eh, hindi naman maganda na hindi expert, more of recommendation. May Okay, so provide facts, not opinion. No? Yung opinion, then pupuntasok. Provide facts and reason for them to further explain to their subordinates in improvement na. Bakit mo sinabi yun? Bakit mo nilagay yun? Ano magiging dahilan? So yun. Avoid discussion and surprises during the closing meeting. Para pagdating sa closing meeting, parang formality na lang. At least nag-ayos na kayo. Kung minsan sa closing meeting, doon kayo nag-aaway. Diba? Madalas. So, sir, hindi yan, tama yan, di ba? Bago bago pa mag-close out meeting, discussin nila. Discussin nila kung ano yung pagkakasunduan nyo, ano hindi, ano yung observation, ano ang non-conformity, dapat lagi kayo. Kaya kasi sabi natin, bawat findings, laging may objective evidence, no? Walang ebidensya, walang non-conformity. Walang reference, walang non-conformity. Kaya lahat dapat documented, no? So, laging meron. Okay, so that's how it is, no? During the close-out meeting, this is before the close-out meeting. During the close-out meeting, unang-una, magpasalamat ka sa mga participants sa kanilang cooperation, sa pagiging open nila, etc. Mention the positive issues first, kung meron. If there is any positive issues, mention that first. Bakasukan, anin mo muna yung mag-renda bago yung kain. So mention the positive issues first, including the areas where improvement was found. State the importance of further improvement and input from both sides, ships at saka shore. So further improvement, ito lang. Ang improvement naman, continuous improvement, nandun naman sa objective, no? Continuously improve, 1.2.2.5. So, continuously improve. So, yun ang ano. And then, saka mo sabihin yung NCs and observations. Normally, wala namang major NCs. Major NCs kasi, you make an immediate corrective action and then downgrade the major into ang NC. Diba yun? Kaya aalis ka ng NC lang talaga. Kasi pag major, hindi pwede. Diba? So, yun ang mention the NC's and observation, explain the potential impact of this on safety. Mention also, discuss the root causes and agree on appropriate corrective and preventive action. Correction and corrective action. Hindi na namin ginagamit actually preventive action. Corrective action na yun. Correction at saka corrective action. Yung preventive, hindi na uso yan. Gusto kang sa lumang tipan pa yan. So, sa bagong tipan, correction at corrective action. Correction, you correct the immediate cause. Yun explain ko nung nakaraan sa ano. Kasi pagka-correction lang, mauulit yun. Kasi ang kinorect mo lang, yung immediate
cause. Diba? Hindi yung root cause. Pag sinabi mong root cause, ang pagkakaiba ng correction, you correct the immediate cause. Corrective action, you correct it in order not to happen again. Di preventive, di ba? So, but yun, correction and corrective action come. And normal sa amin, best practice, wala naman nakasulat sa libro, best practice, corrective action plan. Normally, is submitted 14 days. Yung plano. Ang corrective action normally takes you 3 months. Or even more, kung medyo malalim na rin. But after 3 months, kung naumpisa na, i-close mo na yan. Tapos, ilalagay mo nila yung sa ano, na verify mo yan sa next visit or the next audit. Para you are within the framework, no, ng best practices. So, yun ang kailangan natin. So, and then, of course, the follow-up. Kailan ba tayo dapat ng follow-up? Typical challenges. No? Ito mga typical challenges natin. Inaccurate description of deficiency. Kung hindi nila maintindihan yung non-conformity mo na pagkahaba-haba at hindi maintindihan, paano sila gagawa ng tamang corrective action plan at corrective action? Kaya nga din sabi ko, NC dapat very short and simple. Not adequately defined, not adequately followed, etc. Yun mali mga objective evidence yun. Kahit sa damukal na objective evidence yan, objective evidence pa rin. Ang nangyayari sa atin, kung ano yung objective evidence natin, yun ang nilalagay natin sa non-conformity. Diba? So yun yung gawin yun. Ineffective corrective action. Bakit ineffective? Ineffective, kung hindi nyo na naiintindihan yung sinabi mong non-conformity. Diba? Katulad, expired life jacket. Paano naman ako magpo-correct ng expired life jacket? Eh, wala naman sa katotohanan. Eh, hindi naman talaga nag-expired yung life jacket. O, di ba? O, anong corrective action gagawin dito? Pinapalitan lang yan kung sila. Pero walang experience talaga yan. Wala. Sige nga, sabihin mo sa akin, saang SOLAS, saang LSA code, makikita na may expiration ng life jacket. At meron, bibigyan kita ng isang kotse. Nalaro. Wala. There's nothing. I've been in the business for almost 30 years. Kabisado ko na yung SOLAS, kabisado ko na yung MARCO. Nandito na yan sa utak ko. Pati mga amendments. Sa pagka life-saving pagka fire naman sa FSA code. Fire sa FSA code. FSA. Fire Safety Appliance Code. FSA. LSA. Bumili kayo na ito, meron na ito. Maliit na, okay. Sa Mumbai. Yan ang ipaglandakan nyo sa Coast Guard. Ito ang basis ka mo ng life saving. Yung more ba dito sa Pinondo? Yes, ito sa Cebu, sa Nabichar. Pero sa Manila sa Pinondo talaga. Sa Pinondo. doon din yung binibili yung mga chart, di ba? Sa Mumbai. Sa Nabichar, sa Cebu yun, ang may-ari nun, Norwegian. Nakakagolpe yun. Ganun tax. May-ari naman. Ando na opisina niya doon sa Cebu Yacht Club. Yan lang ang pagpapasya. LSA code, FSA code, yan ang pinaka
Biblia ng life saving. Okay. Lack of time frame to corrective action. Yan. Minsan, masyadong malalim. Masyadong malalim yung inyong findings. Hindi kaya sa loob ng 3 months. So, pwede naman yun. After 3 months, lalagay nyo in progress. Close out pero in progress. And will be subjected for verification on the next visit or the next audit. Kasi audit eh. Next audit na lang. Kasi kung next visit, inspection naman yan. On the next audit. Resistance to accept change to the system. So, itong medyo challenge talaga. New or additional instruction, changes to procedure organization, additional record keeping, of course, the social intention. Tagal na namin ginagawa yan, 20 taon na, tapos pupunta ka dito, sasabihin mo sa akin, ito gagawin namin. Ano ka, hello? Yeah. Maraming ganun. Lalo ng mga authorities, nakakala nila kanila yung mundo. No, ganun talaga. But you just have to, sabi ko sa sarili ko, the best way to win an argument is to avoid it. Mas kalalagyan pa rin later on. Ganun lang yun. So, new additional instruction, changes to procedure, additional record keeping, social. Pero naman may magagawa. It's a continuous process. It's a continuous process. Lalo na ngayon, yung meron na tayong AI, artificial intelligence, ang nangyayari ay kung ano yung lumabas sa AI, yun na lang yung ginagawa. Sus Mariosep. Kaya minsan hindi mo maintindihan eh. Ako, kitang-kita ko kung galing sa AI o hindi. Kahanapin ko kasi yung record. Huwag yan, ang lalalim sa AI, ang lalalim pa ng mga English mo. Akala mo ginawa talaga ng professional na I tell you, kaya hindi tama ang binigay sa'yo. Hindi tama yung tanong mo. Garbage in, garbage out. Kung mali ang tanong mo, mali din yung sasagot sa'yo. That is one thing. You only use that as a tool. Hello, ma'am. Hello. Opo. Opo, si Sir Joseph. No. Alam doon, 1257. At hindi, cancelin na lang yung Mr. Joseph. Oh. Anong? Sige, sige. Oo, kinuha nga niya sa akin. Oo. Ay, hindi, tanong ko rin niya siya, baka dagdag siyang play at mas marami. Okay. Oo, sige. Okay, sige. Okay. Okay, so that is the social pensions. So, any other challenges that you may look into? Ano ba karamihan challenge niyo kung nag-audit kayo? Aside from this, kung meron na Hindi may masa na yung mga masters na contest kung ano yung findings. yes. Oh, hindi may iwasan yun. But they have to have an objective evidence why they are doing that. So you have to agree on commonality. Kasi kamo, ano ba yung, you stick to the system.
Remember, you're auditing the system. Do not look into the personality or feelings or whatever. You stick to the system. Ano ba ang nasasaad dun sa sistema? Kaya kami nagbigay ng findings na ito. Ngayon, sinasabi mo hindi tama yan. Ano ang tama? Ano ang justification mo na tama ka? Diba? Kung may justification siya, tama naman, then you agree. Diba? Ganun lang yun. Parang ano lang yun. Sino ba ang tama? This one is the correct that will improve the system. Diba? Hindi, tama ako dahil auditor ako. Or tama siya dahil kapitan siya. It is not that, hindi yun ang issue. Ang issue doon, ano ba yung findings natin at bakit? Ano ba ang problema sa sistema? Bakit natin meron, ba't may natin dito? Diba? Doon kayo mag-usap. Huwag doon sa, hindi, kapitan ako. Ay, hindi, auditor ako. Hindi mo alam kung sino titiklop eh. So, huwag kayong mag-usap sa gano'n. Pag-usapan natin, ano ba yung time? Ano ba yung mali? Bakit ko sinabing mali? Kasi nandito sa SMS mo. Diba? Ito ang reference mo. Ngayon, kung sinasabi mong tama yan, ano ang ebidensya mo? Diba? Ganun lang kasimple yan. And then kung wala siya maipakita at hindi naman niya ma-justify bakit ayaw niya, wala. Sir, halimbawa sir, may SMS na yung part na hindi na-comply sa ISM. Anong susundin ngayon na ano sir? Anong ibig mo sa hindi nakakumpay sa iyo? Simple yung si manual, may part na hindi na-comply sa ISM. Tapos kung tayo ang itinalo dito, saan yung kapasya natin sir? Sa ISM o yung manual? Hindi. You're auditing the system. You're not auditing ISM. So, kung ako dyan, magbibigay ako observation. Observation. Or, hindi, observation kasi wala sa system. Pero nandun sa ISM. Actually, mali nga yun. Paano siya nagkaroon ng POC? Wala sa... Wala doon. So, sa akin, kung ako yun, gagawin ko observation. Pero, kasi dual yan. Pag magaling ka na auditor, yung NC, pwede mong gawin observation. Yung observation, pwede mong gawin NC. Depende sa pag-convey mo. Pwede mong gawin observation. So, kindly look into this in relation to ISM code na bababa. Diba? So, look into that. Yun pagka look into that, yung mayroon, however, it is compliant, however, there is missing items which you may look into as part as ISM element bababa is concerned. Hindi ko magawa yung ano sir, hindi yung as external dito. Tungkol sa master's review sir. Maramihan sa mga external dito, hindi accept yung master's review na walang comments o suggestion. Tapos yung manual naman, either yung suggestion ka wala, kaya mapadala pa rin sa company. Ano magiging kayo as external? Ano ba ang ano? Yeah, let us define. Ano ba ang master's review in the first place? Kung titignan mo sa element 5 ng master's responsibility and authority, nakalagay doon, periodically reviewing the safety management system and reporting its deficiencies to the shore-based management. Yan yung point 5. Pero kung titignan mo yung point 1, the company should clearly define and document the master's responsibility and authority. Implement the safety and environmental protection policy of the company. You will be the one to do that. Motivating the crew in the observation of the policy.
issuing appropriate orders, instruction in a clear and simple manner, verifying the specified requirements are observed. Ang tinitignan mo dito, effective ba yung safety management system? Efficient ba yung SMS system? Yun ang tinitignan mo sa master's review. Master's review is not a statement of facts. Karamihan dyan, I tell you, ang master's review ay nagiging statement of facts. We have 5 non-conformity issued by Marina. Hindi naman yun ang issue yun. Diba? The effectiveness of the safety management system dahil ikaw ang nag-implementa ng SMS sa barko. Yung bang SMS na ini-implementa mo sa barko, ay effective ba? Efficient ba? Yun ang tinatanong sa master's review. Pwede hindi mo ganito, suggestion pero Ay kung wala ka naman suggestion. Pero tingnan mo, ano ba? May mali ba rito? Karamihan kasi dyan. Kasi when the company, let's say, 700 yung barko. 700. Like, sama, B-ship siya naman. Nung ginawa yung SMS, hindi mo sabihin, 700 na SMS, gagawin ko isa-isa. Hindi. Gagawa ka ng generic. Bato mo sa kanila isa-isa. Kaya doon makikita mo sa first master's review. Sir, itong checklist na to, pang-tanker to, bulk carrier kami. That's part of the master's review. Eto, sir, itong procedure na to, hindi sa amin, pang ano to. That is master's review. Hindi effective to, kasi hindi sa amin ito. Yun ang tinitignan. Kaya later on, as the time goes by, yung SMS ng banko na yan, nagiging adopted and specific for that vessel. Pero sa una, hindi. Generic, complying with the 12 elements. I tell you, ganun. So bakit hindi nila inaasip siya ang mga exterrogator na walang nagiging gubit sa master? Simple lang na walang nagiging gubit o sa discipline? Well, nasa attitude na ng surveyor, dapat tinanong mo. Bakit hindi mo accept? Eh, wala nga akong findings, wala nga akong dahil t-shirt naman tong SMS namin. Pera lang, kung ang dami niyang findings, tapos sa master's review, gano'n lang, medyo ano. At saka pangalawa, ang titignan mo lang, kung external auditor the master's review normally is done as required. Ano ba nakalagay doon? Master's review, yung ano natin, yung isang case natin, master's review to be done at the end of the yung kanyang at the end of the contract. Pero ginawa niya at the before the contract, so non-conformity ka yun, di ba? So yung mga gano'n na dapat natin tinitignan, di ba? Tapos yan, diretso yan sa opisina Re-reviewin niya ni DPA. Pipirmahan niya yan, ibabalik sa barko. Ako, external auditor, ang titignan ko yung binalik ng head office Officers. Yun ang titignan ko. Where's your master's review? Management. Where is the management reply? Yun ang titignan ko. Hindi ko titignan kung may opinion yan o wala o whatever. Get nyo? Oo. Kasi yun ang ano na So yun ang titignan na hindi yung ano. So, gets nyo? Okay, sir, thank you. Wala akong kailan kung wala akong comment. Kung gusto kong makita, pinadala mo yan sa opisina, nireview ng opisina, ibinalik sa'yo, yun ang gusto kong makita. Dahil dapat, nakita ng opisina yun, na yun ang nawala kang ano. Hindi ako magsasabi na bakit walang comment. Gets nyo? Kasi public master's review to be sent to the office, and then it will be reviewed by the DPA, signed by the DPA, and then returned to the vessel. Yun ang hinahanap ko. Hindi ko
naman hinahanap yung I'm not looking into the content or ano. Ang hinahanap ko yung process. Yung bang master's review na yan, pinadala mo sa opisina, may review ba at binalik sa'yo? Yun ang hinahanap ko bilang external auditor. Not the content of that. Ang problema mo lang sa master's review ay nagiging statement of facts. We have 3 audit conducted, we have 4 NCs issue, blah blah blah. Tapos minsan yung hinaing niya nandun, anong kinalaman yung hinaing mo doon sa master's review? Ako doon nagpo-comment ako. These issues as laid down in the master's review should be taken into the company's HR or whatever. Hindi yan dito. Ang tinitingnan dito, efficiency, effectiveness of the system. Dahil ikaw mismo, kapitan, ang nag-iimplementa ng SMS. Correct? So dapat nakikita mo kung alin may mali ng tama at kung may kulang at kung may mali dyan sa sistema dahil ikaw ang nagpapatupad. Tama ba, sir? Oh. So bakit sasabihin ko sa akin, walang comment. Okay. Paano pakailan mo? Wala akong comment. Kasi ang problema sa internal auditor natin kung minsan, they are doing the audit ayon sa kanilang comfort zone. Kaya sabi ko, pagkapitan, lahat pag-chief engineer ang auditor, lahat ng findings niya, puro engine, di ba? Are you really doing the system audit or are you doing an inspection? Ano ang tanong? Nag-i-inspection ka ba? Nag-audit ka? Bakit ang findings mo puro makina dahil chief engineer ka? Yeah. No. You're not auditing the system. Okay? So, that's the case. So, immediate causes versus basic causes. Immediate causes, you do correction. Immediate cause, the immediate visible reason what happened. Katulad sa sample natin, na-off-hiring barko, ang insidente na underground, ang immediate cause, hindi updated yung chart. Akala nila malalim pa, mababaw nila. So, ang immediate cause ng grounding is yung chart. Tama? Kasi hindi updated, hindi corrected, kaya na-ground sila. That's the immediate cause. Correction. Ay, ito ang bagong chart. Pero will that be sufficient na hindi maulit? Pag nag-expire na naman yung bagong chart na yan, baka makulit na naman. Gets nyo? Ang corrective action, what is the basic cause there? Ang basic cause, hindi sila marunong mag-chart correction, walang proof, walang procedure for chart correction. Yun ang basic cause. So yun ang naging root cause, bakit ka na-ground. So basic cause, you make the corrective action para hindi maulit yung nangyari. Diba? Corrective action in order not to repeat the item. Correction, you correct the cause. Nakakalito ba? Nalilito ba kayo? Ha? Ang correction, you correct the immediate cause. Diba? Ang corrective action, you correct the basic cause. Para hindi maulit. Dahil kung nauulit yan, you did not
able to find the root cause. Kaya nga pagka minsan nag-audit kayo, eto na naman ang problema, eto na naman ang problema. Ano ang ibig sabihin nun? You did not able to go to the real root cause of the problem. Kaya na ulit. You only made the correction ng problema. You corrected the problem, but you did not think na you did not make a corrective action para hindi maulit. Kaya na ulit. Sa akin, basic yun. Pagka last internal audit, itong findings, nag-audit ka, ito na naman ang findings. Isa lang ibig sabihin nun, you did not do the proper root cause of the problem. Kasi na-ulit. So, correction and corrective action. Okay. The basic cause, basic cause is the root cause. Basic cause is the root cause. Kasi katulad nito, immediate visa. In general, these causes can be noticed with your five senses. See, hear, feel, smell, taste. Not wearing helmet. You're not wearing helmet. Anong correction? I'm helmet not. Pero, is that solve the problem? Hindi. Kailangan mo training na ito ang post, pag hindi kayo diba? Did not use the correct form. Diba? Immediate gagamitin mo yung bagong form. Pero, training pa rin. Kailangan ko ito. Trip over the cable. Kinulit ko, tinanggal mo. Hindi na siya mag-trip. So, did not understand the instruction. Baka Ilocano yan, tapos Bisaya yung babasa, hindi mo nakakalimutan. So, gagawin na. Training, awareness, diba? So, this is the explanation why immediate causes exist. So, tulad ng sample natin, na ang ground, ang loss nun na overhead report. Bakit na-overhead? Kasi na-ground. Bakit na-ground? Anong cost, immediate cost, bakit na-ground? Kasi outdated yung chart. Alam nila, lalim na bago pala. Yan ang immediate cost. Pag kinurek mo lang yan, mauulit-ulit. Ito bagong chart. Pero ano talaga? Explanation why the immediate cause exists. Bakit nag-exist yung gano'n? Ano talaga ang problema? Walang procedure, walang training, etc. Yun ang That's explanation why immediate cause exists is the basic cause. Inadequate training, insufficient supervision, lack of procedure, or not defined in the procedure, etc. Yun ang mga karamihan. So, yun ang immediate cost versus basic cost. So, gets nyo magkaiba yung immediate cost sa basic cost. Immediate cost, you do the correction. Basic cost, you do the corrective action. Para hindi ulit. Okay, so corrective actions are related to corrective action or corrective corrective actions are related to immediate cause. Remove immediate threat or non-compliance. Corrective preventive actions. Preventive actions are related to basic causes. Preventive actions or corrective actions are related to basic causes. Prevent recurrence of similar non-conform case para hindi na maulit yung similar na sitwasyon. That's the reason why you do the corrective action. Okay, so not wearing a helmet during the safety meeting, remind you to wear the
PPE. Okay. Para ma-inculcate mo sa lahat, maglagay ka ng fleet-wide PPE awareness program. Kasi ito, doon lang sa specific na nakita mo. Para ma-inculcate sa kanila, para hindi na maulit itong sitwasyon na to. Dito sa barko na ito, na inobit ko, nagawa ako ng fleet-wide awareness program. Yun ang corrective action. Ito, correction. Yes, niyo ha? So, don't mix correction with corrective action. Ensure the form is known and available. Check correct identification of the form. Yun ang pinaka-natin. So, check correct identification of the form para hindi malito yung mga gagamit. So, yung mga ganun. Clean up the area. Enhance planning of multiple activities. Parang ito, pangkalahatan. Pangkalahatan para hindi makulit yung sitwasyon na yun. Translate the equipment manual to individual language. Review the test during the recruitment process. So yun, yung mga issues na gano'n. So, think what are the proper mitigation measures? Yan, kaya ito. Ano gagawin ko? So, meron kayo activity yan. So, ang pipilapan nyo, yung basic cause at saka preventive issue. Correct? So, can we have that? Ang 10, tapos 10, tapos 10, ano tayo? 10, tapos merienda, tapos 10. Tapos susunod, ilan na lang ito? Last na tayo. Meron pa ba? Meron pa. Okay. Ano na lang ito? Explanation na lang. Narrative na lang. Pero ito na yung activity nila ko. Pero ba? Isa. Post. So, 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes.